Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Umarangkada na rin ngayong araw ang pamamahagi ng cash relief assistance sa iba pang PUV drivers at operators sa Metro Manila. Kabilang na riyan ang mga bus sa PITX na personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye niyan alamin natin kay Clazel Pardilla live. Clazel? Joshua, personal na mahagi ng pinansyal na tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga operator ng bus na nandirito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Nakatanggap ng 10,000 pesos na fuel subsidy ang mga operator sa bawat unit na pagmamayari nila. Layo nitong maigsan ang laki ng kanilang gastusin dulot ang matinding pagsilitang presyo ng produktong petrolyo. Simula kasi nang pumutok ang gera sa Middle East, dumoble na ang presyo ng langis. Sa kaya mensahe sa mga operator ng bus, tiniyak ni Pangulong Marcos na handa ang gobyerno na magbigay ng anumang tulong makipag-ugnayan lamang sa pamahalaan. Bukod dyan, inispeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang PITX. Isa kasi ito sa pinakamalaking terminal sa katimugang bahagi ng Metro Maynila na may biyahe patungo sa iba't ibang probinsya. Sa ngayon ay maluwag pa ang sitwasyon sa terminal pero inaasahang daragsa ang mga pasahero pagdating ng Semana Santa. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa PITX. Balik dyan sa studio, Joshua. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Samantala, nananatiling ligtas ang ating mga kababayan sa Middle East sa harap ng nagpapatuloy na kaguluhan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang Pilipinong naiulat na nasugatan sa 8 pag-atake sa Diplomatic and Logistics Facility ng Estados Unidos sa Baghdad International Airport nitong linggo. Nagbigay din anya ang mga otoridad ng Iraq ng 7-day transit visas sa stranded foreign nationals para sa ligtas na pagbiyahe. Lalo na't nananatiling bukas ang land borders sa Turkey, Kuwait at Jordan. Samantala, iniulat din ng ating mga embahada sa Middle East ang patuloy na repatriation efforts ng pamahalaan kung saan kabilang sa mga na-repatriate ay ang 50 stranded Filipino tourists. Patuloy naman ang paalala ng pamahalaan sa mga Pilipino sa Middle East na manatiling nakaalerto, iwasan ang restricted areas at sundin ang panuntunan at abiso ng kanilang host countries. Pinaalalahanan ng Department of Education ang mga pampublikong paaralan na gawing simple ang pagdaraos ng end-of-school year ceremonies at graduation rites. Ito ay sa harap na rin ng pagtugon ng bansa sa epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, dapat iwasan ng mga paaralan ang mga hindi kinakailangang gastos upang maibsan ang hamong pinansyal sa bawat pamilyang Pilipino. Ipinaalala din ng DepEd na mahigpit na ipinagbabawal ang pangungulekta ng kontribusyon o anumang bayad sa graduation at moving up ceremonies. Ang gastos anya dito ay dapat kunin sa maintenance and other operating expenses funds ng paaralan. Hindi rin anya dapat gawing requirement ang pagsama sa field trips at prom para makagraduate. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.